Nako, ito yung INC na muna tayo. Iglesia ni Cristo, ano ba to? Kinabahan, natakot? Dahil yung netizen sabi, naku, magra-rally na naman kayo tapos ang mangyayari diyan sa rally ninyo is political. Sasabihin nyo, peace rally, tapos biglang ang makikita si Marcoleta nagsasalita, binabanatan ang gobyerno. Ganun no? Kasi may nakita ko dito kay Jesus Palsis, mga bossing, na ang sinasabi, mukhang hindi tuloy, aatras ba? Totoo kaya ito? Or tuloy na tuloy? Kasi pinost ni Harry Roque, mga bossing. Yes, pinost po ni gandang-gandang Harry Roque, mga kababayan, na confirm, tuloy, no? Yung kanilang rally, mga boss chief sir, dati hindi mo makikita ang INC na ganyan. Pero ngayon sumasali na sila. Pero sabi naman ni Kap ninyo, ang tao naman nagbabago. So nagbago na siguro sila. Okay. Pero ang salita ng Diyos tsaka utos ng Diyos, hindi nagbabago yun, mga boss. Okay? Kung ano po, yung dati pa na utos ng Diyos, yun na din po yun, mga bossing. Sabi dito ni Jesus Palsis, confirmed si Tweety Bird, November 15 to 18 nga, ang peace rally. Alam nyo, nadala na ako dyan sa peace rally na yan. Although hindi ako kasali o hindi po ako kaanib sa INC, mga kababayan, pero nagulat talaga ako nung biglang peace rally. Syempre mga boss chief sir, meron kang kapitbahay, kaibigan na nandyan po, nakaanib po sa Iglesia ni Cristo. No? Tapos sabi, Baring Mike, bakit? Pupunta ako bukas sa peace rally. Pupunta ako bukas sa kapayapaang rally, no, para sa ating mga Pilipino. Yun ang sabi sa akin. Pagdating ho doon, mga kababayan, at ako naman napanood ko sa television, ayun, si Marcoleta bumabanat sa gobyerno, bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos, o bumabanat sa gobyerno ng Pilipinas. Tapos with matching Robin Padilla, with matching Senator Bongo, with matching kung sino-sino pa po na mga DDS, na mga senador o mga tumakbong senador doon. No, di ba? Sabi dito, pero ang buong pangalan pala ng event Peace Rally for Transparency. Hindi nga. No? Ano pa ba ang gusto ninyo? Dapat aayunan nyo yung ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla. Yan ay total transparency doon sa loob ng opisina ng Ombudsman. Di po ba, mga kababayan? Dapat ayon din kayo sa lahat ang ginagawa ni Atty. Claire Castro at sa lahat ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Ito si Pangulo nga, sabi ni Pangulo? Kapag ako o pagka yung ICI, Independent Committee for Infrastructure ay hiningi ang aking salin, ay agad-agad kong ibibigay. Kapag ang Senado ni-request ang aking salin, agad-agad kong ibibigay. Di po ba? Transparency dapat ayaw nyo sa mga Duterte, INC. Bakit to? Anak na toko naman yun. Simpleng-simple lang yung hinihiling. No? Merong sinasabi, magpakitaan tayo ng mga bank accounts. Sige nga, magpakitaan tayo ng bank accounts para mapatunayan nyo na hindi kayo pinapadalan ni yung Sami Uy na drug lord daw, di umano. Pero ayaw ng mga Duterte sa mga transparency. Hindi nga maipaliwanag ng Vice Presidente kung saan napunta yung confidential hindi, sorry. Meron na pong paliwanag ang Vice Presidente doon pala, mga kababayan. No? Yun daw pong confidential funds, ginamit niya daw po para masugpo ang corruption. Yes. Opo. Bakit kayo natatawa? Cesar Tinay TV, bakit kayo natatawa? Cesar Tinay TV. Sinabi ko lang naman na sinabi ng Vice Presidente na yung confidential funds daw ginamit niya para masugpo yung corruption doon sa loob ng DepEd. Bakit kayo natatawa? Kayo ayaw niyong paniwalaan ang Vice Presidente? Diba, Cesar Tinay TV, shoutout po sa inyo from Dumaguete City. Ngayon, ipakita mo yung salin mo, pati ang joint account ninyo ni Roque
Naku po, 'wag na, 'no? Eh, 'pag nakita niyo yung salin ko, ano sasabihin niyo? "Ay, dukha lang pala 'tong tao na 'to." Gano'n lang 'yon, 'di ba? Oh, pero ang buong pangalan pala ng event ay Peace Rally for Transparency. Dapat sisigaw din kayo, "Hoy mga Duterte, pakita niyo yung ano niyo, yung mga bank account niyo, ipakita niyo yung mga sinasabi sa inyo." Eh, kaso nung panahon ng panunungkulan ng dating pangulo, diyaan pa nga 'di ba pinahirapan nila ni Martires yung paglabas ng salin. Pero bakit gano'n? Hmm. So anong transparency measure ang ipinapanawagan ninyo ng ating mga kababayan? Anti-political dynasty, FOI, abolition of bank secrecy, live streaming of ICI hearings. Oh, ayan nga naman, no? Ang itatanong nila, kapag kaho yung abolition of bank secrecy, nako po, baka magalit ang mga Duterte dyan, mga bossing. Lahat naman yan pinapanawagan na at included na sa November 30 rally. Oh well, baka gusto nila ng sariling ganap. Abangan ang susunod na kabanata. Ano, hindi tuloy? Ganon? Hindi tuloy? Eh tingin ko tuloy yan mga bossing. No, ang INC kapag kayong meron na hong ganyan, tuloy na po yan. Or hindi kaya kinakabahan sila kasi merong mga tao sinasabi, "Naku, rally na naman kayo tapos wala na naman mangyayari." Nakailang rally na, ilang rally, ayan may November 30 rally na naman. Baka mapagkamalan yung ating bansa na capital city of rally o capital country ng rally ay Pilipinas. Linggo-linggo may rally. Buggy Arellano, shoutout sa iyo. Ngayon, alisin ko na tong sa INC. Pumunta na lang tayo kay Rodante Marcoleta, mga bossing. Isa naman din tong INC. Ano po? Pumunta tayo kay Kadante Marcoleta. Binabanata si Lacson, ha? Hindi matahimik itong si Rodante Marcoleta, mga boss Chipamo, sir. Kasi nga naman, bakit naman kasi si Senator Ping Lacson sinilip pa yung CCTV kung saan pumunta si Gutesa eh. Oh, nagagalit tuloy itong si Senator Rodante Marcoleta, mga bossing. Paano kasi itong si Senator Ping Lacson, pinasilip pa doon sa kanyang staff. Tinignan pa nila kung saan didiretso itong si Gutesa. Eh dumiretso daw po papunta doon sa opisina ni Marcoleta. 30 minutes, etc. etc. Nalalaman siguro na talagang may kaugnayan itong dalawa na ito.